Kamusta mga kababayan? At maligayang pagbabalik sa ating munting silid kung saan libre lang ang matuto. Sa araw na to ay dadalhin kita sa isang maligaya na paglalakbay upang tuklasin ang mayaman at natatanging mga tradisyon ng Pasko sa Pilipinas. Mula sa makasaysayang pinagmulan nito hanggang sa masiglang pagdiriwang, ang Paskong Pilipino ay hindi katulad ng iba. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para makasali ka sa amin para sa higit pang cultural explorations. At kung naiintriga ka sa mga pandaigdigang tradisyon tulad namin, bigyan kami ng thumbs up. Magsimula tayo sa mga pinagmulan. Ang Pasko sa Pilipinas ay may malalim na makasayasayang koneksyon sa panahon ng kolonyal ng Espanyol na sumasaklaw mula 1521 hanggang 1898. Pinakilala ng mga misyonaryong Espanyol ang Katolisismo sa mga isla na ginawang isang makabuluhang holiday sa relihiyon ang Pasko. Bilang nag-iisang bansang Katoliko sa Asia, pinanghahawakan ng Pilipinas ang mga tradisyon ng Pasko. Ngayon, ano ang tunay na kakaiba sa Paskong Pilipino? Well, ang lahat ay nagsisimula sa September 1, sa simula ng Burr months. Ang September, October, November at December. Ito ang tanda ng hindi opisyal na pagsisimula ng panahon ng Pasko. Sa panahong ito, nabubuhay ang mga kalye at tahanan na may mga dekorasyong Pasko. Kumakanta ang mga carolers ng masasayang himig at nagsisimula ang pagmamadali ng pamimili ng mga regalo. Ngunit marahil ang isa sa mga pinakaminamahal na tradisyon ay ang simbang gabi, ang 9 na araw na serye ng mga misa sa madaling araw na nagsisimula sa December 16 at nagtatapos sa engranding misa ng hating gabi sa bisperas ng Pasko. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga makakakumpleto sa lahat ng 9 na misa ay matutupad ang kanilang mga hiling na ginagawa itong isang espiritual na makabuluhang tradisyon. Ang isa pang iconic na simbolo ng Paskong Pilipino ay ang parol, isang nakamamanghang hugis bituin na parol na ginawa mula sa mga shell ng kawayan at kapis. Pinalimutian ng mga parol ang mga tahanan at negosyo sa panahon ng kapistahan na sumasagisag na umakay sa 3 pantas na lalaki kay Hesukristo. Ang mga tradisyon ng Pasko ng mga Pilipino ay iba't iba at taus-puso. Narito ang ilan pang highlights. Una ay ang panunuluyan, isang reenactment ng paglalakbay nina Joseph at Mary sa Bethlehem sa paghahanap ng masisilungan. Pangalawa, ang aguinaldo, isang itinatangi na tradisyon ng pagbibigay ng regalo, madalas na ibinabahagi sa pamilya at mga kaibigan. At ang pangatlo, handa, isang maligaya na kapistahan, karaniwang tinatamasa sa bisperas ng Pasko o araw ng Pasko. Ang mga masasarap na pagkaing Pinoy tulad ng lechon o inihaw na baboy, kare-kare o oxtail stew na may mga gulay, at pansit o noodles ay nagpapaganda sa mesa. At higit sa lahat, ang Pasko sa Pilipinas ay panahon para sa pamilya at mga kaibigan. Ito ay pinagdiriwang ng may walang hangganang kagalakan at sigasig. Isang panahon upang magpasalamat sa mga pagpapala ng buhay at pagnilayan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang mga bigkis ng pagmamahalan at pagkakaisa nagniningning sa panahong ito. Habang ang Pasko ay nagpapanatili ng espiritual at kultural na kahalagahan nito, ang commercialization ay humabol din sa karanasang Pilipino sa Pasko. Mga shopping mall at department store ay lumiliwanag sa mga nakasisilaw na dekorasyon at ang musika ng Pasko ay pumupuno sa hangin. Ang pagbibigay ng regalo ay naging isang pangunahing bahagi ng holiday kung saan ang mga Pilipino ay bukas palad na nagbabahagi ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng mga regalo. Sa Pilipinas, ang Pasko ay isang napakagandang pagsasanib ng pananampalataya, kultura at kasiyahan. Panahon na para ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo para magpasalamat sa kabutihan sa buhay at pahalagahan ang kasama ng mga mahal sa buhay. Diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga tradisyon ng Paskong Pilipino. Kung nakita mo ang paggalugad na ito, nakakapagpasigla, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kultural na pakikipagsapalaran. Salamat sa pagsali sa amin at naway mapuno ng pagmamahal at liwanag ang iyong Kapaskuhan.